Good evening mga ka-channel. Ang last topic natin ay ang about basic symbol and function ng electrical or solar. Ang ngayon naman ay ang topic natin ay about the major components ng solar energy. Umpisahan natin sa voltage. Ano ba ang voltage? Ito ang pressure ng kuryente o tumutulak sa ating wire papunta sa ating appliances. Kumbaga ito siya. Ito yung electrodes. Yan yung tinutulak ni voltage na 220 volts. Kumbaga sa tubig, ito yung pressure. Yung pressure o lakas ng tubig na tinutulak niya naman papunta ng gripo. Yan naman si voltage. And second is current. Current or ampere. Ano naman to si current or ampere or kuryente? Ito naman yung tinutulak ni voltahe. Ito yung si electrodes. Yan yung, ito ang ampere. Ito ang tinutulak niya papunta naman sa ating appliances. Kumbaga sa tubig, nabanggit ko nga yung ang voltahe ay ang pressure ng tubig. Yung pressure, halimbawa 40 PSI. At ang tinutulak naman niya ay ang tinutulak naman ng PSI ay yung tubig. Ito naman equivalent natin ay si current. Ang tinutulak naman ni voltage ay si current papunta sa ating appliances. Naintindihan nyo ha? Si voltage ang tumutulak at ang tinutulak ni voltage ay si current or ampere. And third is wattage. Wattage or power. Ano naman ito? Si wattage naman ay kumbaga ito ang sumusukat naman sa dami ng nagagamit nating ampere or kuryente sa bahay. Kumbaga siya ang metro. Metro ni ampere na ginagamit natin sa loob ng 24/7 o 24 oras na nakalagay sa ating Meralco bill na kilowatt hour. Yan, kilowatt. Ayan si wattage. Ang kilowatt naman ay katumbas, 1 kilowatt ay katumbas ng 1,000 watts. At ang 1 kilowatt ay katumbas naman ng 135,984 na lakas ng kabayo. Yan ang katumbas ni 1 kilowatt. Naintindihan nyo? I-recall ko lang. Si voltage ang tumutulak. Ang tinutulak naman ni voltage ay si ampere or current. Si wattage naman ang sumusukat kay ampere na ginagamit natin sa ating bahay. Kumbaga siya ang metro. Naintindihan nyo? Kailangan naintindihan niya bago tayo pumalaot ng pumalaot.
Kasi ang susunod nating topic ay nasa solar na tayo. About solar na. Alam nyo ho kung ano to. Yan ang tinatawag nating PV or panel board. At ito naman ang guess nyo kung ano to. Ito naman ang ating SCC or tinatawag nating Solar Charge Controller. O yan, medyo malalim-lalim ng topic to ha. Kailangan naintindihan nyo o napanood nyo yung aking unang video para maintindihan nyo to. Kasi kung ito mismo ang panonoodin nyo or mag-i-skip kayo, ay hindi nyo maintindihan to. By the way, walang shortcut na kaalaman pagdating sa electrical. Kailangan ay dumaan ka talaga sa basic. Ito na po tayo. Ito ang tinatawag natin PV or panel board. May description siya or characteristic siya. Hindi muna natin tatapik ha kasi basic lang nga lang tayo eh. May supply siyang 18 volts. Ito ang ating battery. 12 volts up to 14 volts. Ito naman ang ating SCC na natawag natin na Solar Charge Controller. Si PV ay may dalawang wire yan, isang positive at negative. Si positive ay i-connect natin dito kay SCC. Yan, positive to positive, negative to negative. Yan, na-connect na natin. By the way, ito ay lalagyan nyo ng circuit breaker. Circuit breaker. Circuit breaker. Pero hindi ko muna inaano kasi nga ay ano tayo eh, basic lang muna. At from SCC to battery ay ito naman po siya. Yan, nakabuo na kayo ng isang setup niyan. Siyempre, meron din niyang circuit breaker. Circuit breaker. From battery, from SCC to battery, and then ito na ang ating inverter. Positive, negative. Positive, negative. Yan. Buo na ang setup nyo. Panel board, SCC, battery, inverter. Ang connection niya ay ganyan lang. Positive, negative, positive, negative, positive, negative.
DC ano yan ha, DC, ito ang tinatawag natin na DC, yan ay ang DC supply. Nasa DC pa lang tayo ha, DC supply. Yan. Yan ang small setup. 12 volts. Medyo magbabawas tayo ng ano ha. Ng burahin pala muna natin ito. Yan. Napanood nyo na ang ating small setup. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang bawat major components ng ating solar set, ng solar energy. Ang PV ay may dalawang klase. Isang monocrystalline at isang polycrystalline. Sa maikling pagpapaliwanag, ang kaibahan ni mono kay polycrystalline ay ang mga sumusunod. Si mono ay kulay black. Ito muna tayo sa kanya ano. Ang poly ay blue. Si mono ay ano lang siya, single ano lang siya, single single crystal silicon. At si poly ay marami siyang cell, kumbaga marami siyang maliliit na cell. And then si mono ay mas mataas ang efficiency kaysa kay poly. At mas mahal si mono kay poly kasi mas mataas nga ang efficiency nito. Kumbaga ito ay branded, ito ay generic. Mas maganda ang performance ni mono kaysa kay poly. Kaya kung mag-assemble kayo o magsisetup kayo, mas piliin nyo to si mono kaysa kay poly. Kahit mahal, mag-mono kayo. Yan ang klase ng panel board. And meron na lumalabas ngayon na sinerge ko na ano siya, parang kasing nipis siya ng papel o dyaryo. Siguro napanood niya to sa Facebook. Ganyan, manipis siya. Ganyan siya, may mga ano siya, ganyan. Parang ano na lang to didikit mo na lamang sa bubong. Hindi ka na gagamit ng mga railing. Hindi ko alam kung ididikit to gamit ang mga ibang, hindi natin alam kung paano sistema dito, pero mas maganda to dahil manipis. Pero ngayon ang ginagamit natin dito sa Pilipinas ay itong dalawa, mono and polycrystalline. Yan, nabanggit ko lang to kasi para alam niyo na rin. Yan na, dalawang klase ng ating panel board. Dito naman tayo kay SCC. Positive, negative, positive, negative, positive, negative.
Ito yung kanyang icon. Ito yung kanyang USB port. SCC. Si SCC ay may dalawang klase. Isang PWM na tinatawag na pulse width modulator. Ano ba ang kaibahan ni PWM? O ano ba ang karakteristik ni PWM? Ito si panel board, 18 volts. Ito si battery, 12 volts to 14 volts. Positive, negative, positive, negative, positive, negative. Si PWM, magsusupply si panel board kay SCC ng 18 volts. Ang battery natin ay 12 volts lamang to 14 volts. So, may excess siya na 4 volts. Ano ang gagawin ni PWM dyan sa 4 volts na yan? Kay PWM, yung 4 volts na ito ay kanyang itatapon. Kumbaga, losses na yan. Losses na. Yan ang katangian ni PWM. Yung 4 volts na sobra, tatapon niya na. Like kay MPPT, PWM to ha. Ito naman si MPPT. Babaguhin ko lang. Same din yan, same connection yan. MPPT. Ano ba si MPPT? Maximum, short ko na lang ha, maximum power point tracking. I-search nyo na rin sa YouTube, sa Google ha. Ano naman ang katangian ni MPPT kaysa kay PWM? Like I said, si PB ay magsusupply kay SCC. Si SCC ay magsusupply kay battery. Which is na meron tayong 4 volts na 4 volts na excess. Like kay MPPT, yung 4 volts na excess na yan ay i-convert niya yan sa kuryente, ampere. Kaya mahalaga yung basic natin ha. Yung losses na 4 volts, i-convert niya kay ampere, ipapasok niya pa rin dito yan kay battery. Like in PWM ay tatapon niya na. Yan ang kagandahan kay MPPT. So, kung kayo ay mag-assemble o magse-set up, ay tatanong nyo, ano bang magandang gamitin? SCC, PWM, or MPPT? Depende na yan sa setup nyo. Pero, kayo na rin ang mag-aano niya kung anong mas magandang gamitin. Pero, para sa akin, much better si MPPT na gamitin kaysa kay PWM.
Di ba? Di tapos na tayo. Kay panel board, kay SCC. Punta naman tayo kay battery. Types of battery. Basic tayo ha, basic pa rin, huwag tayong lalayo or baka mainip kayo kasi ito ay sa mga newbie o mga nais matuto. Yung mga marurunong na dyan ay okay na kayo dyan. Alam na alam yun na itong tinuturo ko. Nais na natin na madagdagan ang mga katulad natin na mga solaris. Kaya magbibuild tayo ng mga baguhan or new generation ng mga solaris. Types of battery. Meron tayong lead acid. Ano ba tong lead acid na to? Ito yung mga nasa sasakyan o yung mga nasa kotse. Ito yung mga 12 volts. Ito yung mga tubig na ano yan. May mga butas dyan. Ilalagyan ng tubig, battery acid. Tapos pag magbabanto ka, lead acid na lang. Lead acid, distilled water. Yan po ang lead acid. Second is lithium. Lithium ion. Ito naman ay ang 18650. Ang 18650 naman ay ito yung mga parang ano rito, yung kasing laki ng battery ng mga relo, wall clock. Ano nga lang siya, rechargeable. Yan ang lithium battery. Yung halimbawa may 3,300 mAh, yan po ang lithium. At meron din tayong tinatawag na LiPo4. Ito naman ang 32650 or 32700. Ito naman ang medyo malalaki, medyo may katabaan siya, mas malaki siya kay 18650. Ito yung ina-assemble ko ngayon na pang motorcycle battery na 4S. Yan po siya, 32650. Mas mataas ang capacity rate nito kaysa kay 18650. Pero dito ako natuto kay 18650. Kumbaga dyan ako nag-aral muna, pinag-aralan ko yan. Tulad nga yung unang assemble ko, yung kaninang pinakita ko, yung meron ng heat shrink na gray. Yan po, dyan ako natuto kay 18650 yan. And also is in nickel cadmium. Cadmium ba? Cadmium o cadmium? Whatsoever ang tawag sa kanya, basta nickel. Ito naman yung mga AA, AAA. Ano pa ba? Yung mataba. Basta yan. Yung may ano siya. Ang loob naman niya ay parang may buhangin pag binuksan nyo, kasi nagbukas ako niyan minsan dati pala. Ano siya, buhangin ang loob. Yan yung nickel cadmium. And also ay Flobat.
Ano ba itong flowbatt na to? Ito yung mga prismatic cell. Prismatic cell. Ito ang tinatawag na flowbatt. Yung 3, ito siyang ganyan. Ganyan itsura niyan eh. Positive, negative, negative. 3.2 volts, 50 Ah, merong 100 75 maraming klase siya. Yan yung flowbatt battery. Tatalakayin natin yan, yung mga na yan sa mga pag tayo palalim ng palalim. Tinuturo ko muna yung mga types ng battery. Yan po ang types ng battery. Lead acid, lithium, LiPo4, nickel, cadmium, flowbatt. Burahin na natin. Medyo madaling araw na. Kasi ganito talaga ako magturo, madaling araw, para tahimik. Dito na tayo sa may inverter. Types of inverter. Modifying sine wave. Modifying sine wave. Ano ba itong si modify sine wave? Ito yung pag inano mo sa oscilloscope ay ganire ang kanyang waveform. Kaya pag ginamit mo siya sa ilaw, itong si modifying sine wave pag ginamit mo siya sa ilaw, ay kumukuti-kutitap yan. O pag ginamit mo siya kay electric fan, pag ginamit mo siya kay electric fan, naugong yan. Pero pag sa mga cellphone, pag nag-charge ka ng cellphone kay modified sine wave, cellphone, CP na lang para maano. Okay lang, pwede, walang problema. Yan si modified sine wave. Meron naman tayong tinatawag na pure sine wave. Ano naman to si pure sine wave? Si pure sine wave, siya naman ay halos kaparehas na ng supply ng Meralco. Si pure sine wave. Yan ang kanyang waveform pag inano mo sa oscilloscope. Yan din ang waveform ni Meralco. Ganyan, parehas na parehas. Kaya pag ginamit mo siya sa ilaw at sa electric fan, walang problema. Maganda ang performance niya. Yan po si pure sine wave. And then dito naman tayo kay hybrid inverter. Hybrid inverter. Ano naman to si hybrid inverter? Si hybrid inverter ay ito si PB, ito si SCC, si battery, si mali. PB inverter, battery,
Meralco. One line na lang gagamitin ko ha. Si hybrid ay nakakonect din siya kay Meralco battery. Ang kagandahan lang kay hybrid, pag si Meralco ay, or let's say nag-brown out, meron ka pa rin kuryente sa bahay. Ito nga pala ay load. Ito yung bahay na natin. Bahay kubo. Pag nag-brown out si Meralco, susuplayan ni battery. Susuplayan ni battery yan at susuplayan naman ni inverter yung ating bahay. Automatic siyang magsusupply si battery pag nawala yung kuryente. Yan ang kagandahan ng hybrid inverter. Inverter ang topic natin ha. Hindi itong mga to. Piniliwanag ko lang. Si hybrid inverter kung paano siya nagana. Dumi. Dito naman tayo kay grid tie. Grid tie inverter. Grid tie inverter. Meralco. PB inverter. Bahay. PB. From PB, papunta siya kay inverter. From inverter ay papunta siya kay load. At nakakonect din siya kay Meralco. Meron siyang sensor. Ito yung sensor. Ito yung grid tie inverter with limiter. Ang